Makalipas ng ilang araw, isang maliit na seremonya ang nagaganap sa loob ng silid ng trono. Ginamit ni Haring Jericho ang kampilan upang basbasan at gawing ganap na kabalyero si Elias na nakasuot ng full armor at pulang kapa habang ito ay nakaluhod sa harap ni Haring Jericho. "Bumangon ka, Elias, kabalyero ng Terabeda." Sambit ni Haring Jericho at nagpalakpakan sa tuwa ang mga tao. Nanonood lang si Reyna Michelle mula sa kanyang trono, pati na ang assembled court at iba pang mga kabalyero. Pagbangon ni Elias ay muling nagpalakpakan ng mga tao habang naglalakad si Elias palabas ng silid ng trono papunta sa antechamber kung saan naghihintay sa kanya si Javier na nakatayo lamang sa likod ng pinto. Tinanggal ni Elias ang balabal niya pero nahihirapan itong tanggalin dahil hindi pa siya sanay. Makikita ang tuwa sa mga mata ni Elias sapagkat sa buong buhay na pagtatago niya ay nakuha na siyang tanggapin ng mga tao. Lumapit naman si Javier upang tulungan siya dito. "Akin na, tulungan na kita dyan." Hindi man lang niya napansin na kanina pa pala sa kanya nakamasid si Javier. "Salamat." Sabay tipid ng umiti sa Elias. "Alam mo, kapag nalaman ni Jericho na may mahika ka, magiging iba na ang pagtrato niya sa'yo." Sinusubukang takutin ni Javier si Elias upang maisipan itong lumayas sa Terabeda. Pero ngayong nararamdaman na ni Elias ang pagiging malaya ay hinding-hindi niya ito bibitawan pa. Gustong-gusto niyang mamuhay ng normal na walang kaakibat na takot. Naisip niyang dito niya ito makakamit. "Magsabi ka lang kung may kailangan ka pa." Sambit ni Javier at nilagay ang balabal sa basket para malabhan. "Oo naman," tugon naman ni Elias. "Iniligtas mo ang buhay ni Jericho." "Bakit?" Tanong bigla sa kanya ni Javier. Lumingon naman si Elias nang nakangiti. "Dahil tama si Jericho, ang pag-ibig na nagbibigkis sa atin ay mas mahalaga kaysa sa kapangyarihang hawak natin. Nakalimutan na iyon ni Raya." Paliwanag ni Elias. Umalis na si Javier dala ang basket na puno ng mga labada. Kinagabihan, nakaupo si Javier sa gilid ng lamesa habang hinahanda ni Mang Rigor sa kusina ang hapunan nila. "Ito ay para sa isang mahalagang araw. Pagod ka siguro o masyadong gutom, kaya ginawang kita ng paborito mo." Sabay nilapag ni Mang Rigor ang plato sa ibabaw ng mesa. "Naku, puding ba yan? Paborito ko yan!" Nakangiting kinuha ni Javier ang plato at nilantakan ng pagkain. "Hindi mo ba sasabihin sa akin, iho, kung ano ang mga pinagkakabalahan mo ngayon?" Tanong ng matanda. "Si Elias, binabantayan ko ang mga kilos niya." Sagot ni Javier. Napabuntong hininga naman si Mang Rigor. "Natututo rin magbago ang mga tao. Marahil ay dapat natin siyang bigyan ng pagkakataong gawin yon kaysa pagdudahan siya. Dapat maging masaya ka na lang dahil may kasama kang hindi naiiba sa'yo." Saad ng matanda. "Natatandaan mo pa ba ang sinabi ng dragon? Sasapitin ni Jericho ang kanyang wakas sa kamay ng isang druid. At walang dudang si Elias yun." Wika ni Javier. "Naniniwala ka pa rin siya yon?" Tanong naman ni Mang Rigor. Pero hindi sigurado si Javier sa isasagot niya dahil naguguluhan siya sa tumatakbo sa isipan ni Elias. "Pakiramdam ko may iniisip na iba sa Elias at kailangan kong bantayan yun. Mabuti man o masama. Sa sandaling ito ay magsisimula na ang malaking pagsubok sa Albion." Tugon ni Javier. Samantala, sa malawak na lambak ng nyebe ng Ismere ay makikitang naglalakad si Raya na hinang-hinana matapos ang pananaksak sa kanya ni Elias. Naghahanap ito ng malilipatang kuta upang magpagaling sa tinamon niyang pinsala. May kasamang orasyon ng pagsaksak sa kanya ni Elias kaya malubha ngayon ang kanyang kondisyon. Ngunit dahil sa tulong ni Medusa ay nagawa pa rin itong makabangon pansamantala. Sa ngayon ay maghahanap muna siya ng masisilungan para magpalakas muli
at bumuo ng sandatahan. Tuloy lang ito sa pagbagtas sa malamig na lugar habang nakabuntot sa kanyang likuran ang puting dragon na si Medusa. Sa isang masukal na kagubatan, makikita sina Javier at Haring Jericho na nakasakay sa mga kabayo. Marami ang nagbago nitong mga nakaraang araw at kahit na mahirap ang kanilang pinagdaanan ay naging maayos naman ang takbo ng kanilang buhay. Wala pa ring balita kay Raya simula nang humandusay ito sa loob ng kuweba ng Ismere. Pero malaki ang paniniwala ni Javier na buhay pa ito at naghahanda lang ng pagkakataon para maghiganting muli. Gayunpaman, tiwala pa rin si Javier na kaya niyang protektahan si Haring Jericho hanggat na itatago niya ang tunay na pagkakakilanlan sa kanya. Subalit ang inaalala niya lang ang pagiging malapit ng hari kay Elias. Nalingid sa kaalaman ng marami ay ang taong nakatakdang pumatay sa kanya sa hinaharap. Patuloy na nababahala si Javier na kapag nanatili pa ng matagal si Elias sa bayan ay hindi malayong umabot sila sa puntong sila pa ang magkaharap. Nasa pangangaso ngayon sina Javier dahil sa bakanting oras ng batang hari. Tulad ng dati ay ginagawa itong pahinga ng hari para makalimutan ng mga trabaho na nakatambak sa palasyo. Nare-relax ang kanyang isipan sa pamamagitan ng pangangaso kaya madalas niyang yayain si Javier sa gawaing ito upang sariwain ang oras nilang magkasama. Kasalukuyang binabagtas ng dalawa ang makipot na kalsada kung saan kailangan pa nilang umakyat sa talampas para makarating sa hunting site. Dala ang isang crossbow ay tahimik na binaybay ni Haring Jericho ang daan habang nasa hulihan lang si Javier. Halata rin na hindi maipinta ang mukha ni Haring Jericho dahil sa tuwing inaasinta niya ang target ay sinusundan ito ng pagbahing ni Javier, kaya nakakatunog at nakakatakas ang hayop sa kanya. Tinanong pa ni Javier kung galit pa rin sa kanya si Haring Jericho. Pero lumalabas na naiinis pa rin ito dahil wala man lang imik ang batang hari. "Uy, galit ka pa rin ba sa akin?" tanong ni Javier. "Ilang oras na tayong nangangaso pero wala tayong nauhuli dahil sa tuwing malapit na natin silang mahuli, bumabahing ka at natatakot ang mga ito." Naiiritang sagot ni Haring Jericho. "Hindi na sa pagkakataon." Animoy maamong tupa si Javier nang mapansing galit na galit si Haring Jericho. "Anong hindi? Nung oras na nahulog ka sa may sapa, biglang nabulabog yung pag-asinta ko dahil tumakbo na agad yung hayop sa ingay na ginawa mo. Wala talagang nangyayari kapag kasama kita, Javier. Lagi ka nalang ganyan. Bakit kasi hindi mo pa isingay ang sipon mo? Ano pang dahilan at iniipon mo pa sa ilong?" Dentaya ni Haring Jericho. Tumaas naman ang isang kilay ni Javier. "Hoy, anong sipong ka dyan? Nilalamig lang ako, no? Ikaw nga madalas sipunin dyan eh." Panunuya pa ni Javier. "Huwag mong ipasa sa akin yan, Javier. Alam nating dalawa na sipunin ka." Pangaasar pa ni Haring Jericho. Ngunit napahinto ang dalawa nang sa di kalayuan ay may narinig silang isang matinis na sigaw. Subalit masyado pa itong malabo dahil kasunod na nagliparan ng mga ibon. "Ano yun?" Takang tanong ni Haring Jericho kay Javier. "Sa tingin ko mga ibon lang." Tugon naman ni Javier. Sumigaw ulit ito at napagtanto ni Javier na nagmumula sa babae ang sigaw. Huminto si Javier para pakinggan ito. "Siguradong babae ang sumisigaw na iyon. Mukhang kailangan niya ng tulong." Sambit ni Javier. Bumaba si Haring Jericho, binunot ang espada malapit sa saddle ng kabayo at tumakbo patungo sa pinagmumulan ng sigaw. Sana sinabi ko na lang talaga na ibon iyon. Kung kailan pinoproblema namin makahuli, sumabay pa itong babae." Napilitang bumaba si Javier sa kabayo at sinundan si Haring Jericho. Patuloy na naririnig ng dalawa ang sigaw ng babae. Pero nagtataka sila dahil mas lalong dumarami ito at napapalitan ng mga hiyawan na may kasama pang taghuyan na para bang may pinagluluksa ang mga ito. Subalit sa pagmamadali nila sa pagtakbo ay napadulog sila sa likod ng isang puno habang papalapit sila sa gilid ng isang nayon, kung saan nakita nila ang isang prosesyon ng mga tao na nagmamarcha patungo sa isang pugon na hindi pa nasisilaw ng apoy.
Maraming kahoy ang nakatambak sa paligid ng pugon at sa may unahan ng prosesyon ay hawak ng isang matandang lalaki ang sulo. Dahil dito ay naalarma si Javier. Sumagi sa kanyang isip na malamang may hindi magandang mangyayari, kaya napatakbo siya pababa ng burol para mas makalapit pa sa nayon. Tinignan niyang mabuti ang mga nangyayari sa ibaba. Nagulat siya nang mapansing tila may isang taong nakagapos sa tulos na nakatayo sa gitna ng pugon. Patuloy ang prosesyon at mga hiyawan hanggang sa makalapit ang mga ito sa malaking pugon. "Hoy! Anong ginagawa mo?" saway ni Haring Jericho. Pwes, sa palagay mo ba gusto kong ipagsapalaran ang buhay niya sa mga baliw na taong yan at panoorin dito ang susunod na mangyayari? Sagot naman ni Javier. "Hindi ko akalain na sasabihin ko ito sa'yo, Javier, pero natututo ka na." Sagot ni Haring Jericho at tumakbo sila pababa ng burol upang mamagitan sa mga tao. Isang payat na matandang babae na may straggly gray na buhok ang nakatali sa isang stake sa gitna ng pugon. Biglang lumapit pa ang pinuno ng nayon sa kanya na isang matandang lalaki na nagngangalang Romulo, na siyang may hawak ng sulo habang ang mga kababaryo niya ay nakatayo sa paligid na nagpapatunog ng mga tambol. Itinaas ni Romulo ang sulo, ngunit bago pa niya mailagay ang apoy sa ilalim na bahagi ng pugon ay dumating sina Haring Jericho at napigilan kaagad ang masamang balakin nito. Nakalusot sila sa unahan. "Hayaan mo ang babaeng yan," saad ni Haring Jericho kay Romulo. Nakasunod sa kanya si Javier at humakbang sila palapit sa pugon upang pahintuin ang nangyayaring pagbitay sa matandang babae. Subalit sadyang mapilit si Romulo at nais pa ring ituloy ang pagsunog sa matandang babae na hinihinalang isang mangkukulam sa nayon. "Ang babaeng ito ay ahatulan ng kamatayan, kaya wala kang kinalaman dito," sambit ni Romulo na siyang kumakatawang pinuno at tagapagsalita ng nayon. "Ako si Jericho Mondragon, hari ng Terra Veda, at ang iyong nayon ay sakop ng aking mga lupain." Pakilala ni Haring Jericho sa kanya, kaya nagulat at natakot ang mga taong nakapaligid sa kanila maliban kay Romulo. "Pero ang babaeng ito ay isang mangkukulam, at ang kanyang pangkukulam ay nagdala ng sakit at pagdurusa sa nayong ito," wika ni Romulo. Tinignang mabuti ni Haring Jericho ang matandang babae kung may kakayahan ba itong mangkulam base sa itsura niya. Ngunit sa nakikita niya ay isa lamang itong ordinaryong matanda na naipit sa mga tsismis at hinala ng mga taong naninirahan sa baryo. "Nakatanggap ba siya ng patas na paglilitis?" tanong pa ni Haring Jericho kay Romulo. "Oo, at ang mga katulad niya ay hindi kinakaawaan ng tatay mo," tugon ni Romulo na nais pa rin ituloy ang pagsunog sa matandang babae. Dahil dito, mariing sinabi ni Haring Jericho kay Romulo na hindi sila magkatulad ng ugali ng ama at ayaw nitong ikinukumpara ng iba ang sarili niya sa pagpapatupad ng hatol ng kanyang ama. "Hindi ako ang aking ama. Ngayon, palayain mo siya," mautoridad na utos ni Haring Jericho kay Romulo. Sa kabila ng kanyang narinig na ang matandang babae ay isang mangkukulam at tumanggap ng patas na paglilitis, tumanggi pa rin si Haring Jericho na hayaan ang mga tao na magdesisyon at magpatupad ng batas ng Terra Veda. "Hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay ng lahat ng nakatira dito." Kumilos si Romulo para sindihan ng pugon. Ngunit nahugot agad ni Haring Jericho ang espada at idinikit sa lalamunan ni Romulo. Hindi nakareak ang matandang lalaki, maging ang kanyang mga kanayon ay nangatakot at nagsiatrasan palayo kina Haring Jericho. "Sabi ko, palayain mo siya," balumanay na sabi ng hari. Dahil sa takot ay sumenyas si Romulo sa mga tauhan na palayain ng matandang babae. Lumapit ang dalawang lalaki at tinanggal nila ang mga nakagapos na lubid sa matandang babae. Lumapit si Javier at inalalayan niyang maglakad ang matanda na nanginginig ang tuhod dahil sa maghapong pagkatali sa tulos. Pagsapit ng dilim ay gumawa ng maliit na kampo sina Javier at Haring Jericho sa gitna ng kakahuyan.
na di kalayuan sa Nayon kung saan may ilang kilometro pa ang layo mula sa Terraveda. Binabantayan ni Javier ang matandang babae habang ito ay wala pang malay. Samantalang si Haring Jericho ay nagpunta sa tabi ng sapa para manguha naman ng mga panggatong. Hinawakan ni Javier sa noo ang matandang babae at dito niya napagtanto ang malaking kondisyon nito. Alam niya sa sarili na hindi na magtatagal ang matanda kahit pa maiuwi nila ito. Base sa nakikita niya ay may matagal na itong sakit na dinaramdam kaya imposible pang bumalik ang lakas nito kahit magamot pa ng tiyuhin niya. Nakarinig ng isang nabaling sanga si Javier kaya napalingon siya sa may likuran at bumungad si Haring Jericho na naglalakad palapit sa kanila na may dalang panggatong. Ibinaba ni Haring Jericho ang mga kahoy sa tabi ng maliit na bonfire. May magagawa pa ba para sa kanya? Tanong ng batang hari kay Javier. Malungkot na umiling si Javier. Hindi na siya aabot bukas. Pagkatapos ko siyang masuri, natuklasan kong matagal na siya nagdadala ng sakit. Malungkot na pahayag ni Javier. Naiintindihan naman ito ni Haring Jericho, ngunit siniguro pa rin niyang mabibigyan nila ng sapat na alaga ang naturang babae. Hanggat maaari ay gawin mo ang lahat upang maging komportable siya. Tumango naman si Javier. Pinunasan niya ng basang tela ang noo ng matandang babae. Pero biglang nagmulat ang mga mata at hinawakan ng braso ni Haring Jericho. Hindi agad nakareak ang hari. Salamat sa tulong mo. Sambit ng matandang babae. Nakaramdam ng awa si Haring Jericho sa matanda kaya hinawakan niya ang mga kamay nito at marahang pinisil. Dapat ka magpahinga. Kailangan mong matulog para manumbalik agad ang iyong lakas. Sige na, matulog ka na. Marahang hinihimas ni Haring Jericho ang kamay ng matanda. Kinailangan niya ring magsinungaling para hindi makaramdam ng takot at lungkot ang matanda. Dumating na ang oras ko. Kapag nabuhay ka na tulad ko, hindi ka na matatakot sa paglalakbay sa kabilang mundo. Isang regalo para sa iyo dahil nagpakita ka ng kabaitan at pakikiramay. Yan ang mga katangian ng isang tunay na hari. Binigyan ng matandang babae si Haring Jericho ng isang maliit na bagay na nakabundle sa tela. Malugod naman itong tinanggap ni Haring Jericho, kaya nga lang medyo nahihiwagaan siya sa bagay na ito. Kaya tumingin siya kay Javier pagkatapos bumaling ulit sa matandang babae at tinanong niya ang laman nito. Malalaman mo kapag binuksan mo. Sambit ng babae. Tahimik na pinapanood ni Javier habang binubuksan ni Haring Jericho ang tela at nakakita ng maliit na sungay na gawa sa buto na may metal na nakaukit na ilang maliliit na detalye tungkol sa espiritual na bagay. Kilala ito ng ilan bilang Horn of Kaaba na may kapangyarihang ipatawag ang mga patay na mula sa kabilang dimensyon. Ang ganda. Namangha si Haring Jericho sa disenyo nito na tila ba sinadyang ginawa para sa isang seremonya. May kapangyarihan nitong ipatawag ang mga espiritu ng mga patay. Pahayag naman ng matandang babae. Nagulat si Haring Jericho sa pag-aakalang isang simpleng sungay lang ang hawak. Nagiging mahirap ang paghinga ng matandang babae. Nataranta naman si Haring Jericho, ngunit hindi niya na naisalba ang buhay nito. Namatay itong nakahawak sa braso ni Haring Jericho. Malalim tuloy na napaisip si Haring Jericho habang sinusuri ang sungay. Nang makauwi sila sa Terraveda ay agad nilang ipinasuri kay Mang Rigor ang tungkol sa sungay. Dito naman ay sinabi sa kanila ng manggagamot kung ano ang sungay at kung saan ba nagmula ito. Ayon sa maliit na nalalaman ni Mang Rigor, ito ay ipinuslit mula sa isla ng Pinagpala sa panahong pag-atake ni Haring Argo sa isla at minsan ang ginamit ng mga nakakataas na saserdote upang tawagin ang mga espiritu mula sa mundo ng patay. Pero ang hindi maintindihan ni Mang Rigor ay kung papaano ito nakuha ng matandang babae.
Marahil ay isa rin itong mataas na saserdote o isang katiwala ng punong tagapagtaguyod ng isla. Ni hindi man lang naitanong ni Javier kung sino ito kaya nanatiling misteryo pa sa kanila ang babaeng matanda. Ang tawag dito ay sungay ng Kaba. Nang salakayin ni Argo ang isla, ang sungay ng Kaba ay naipuslit na roon bago bumagsak ang templo. Hindi na ito narinig mula noon. Dagdag pa ni Mang Rigor. Sinabi ng matandang babae na maaari itong magamit upang magbukas ng pinto sa mundo ng mga espiritu. Tama po ba ito, Mang Rigor? Curious na tanong ng hari. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Matagal bago ang panahon ng paglilinis, nakibahagi rin ako sa gayong mga seremonya. Bawat taon sa Beltane, ang mga matataas na saserdote ay madalas magtipon sa malaking dambana ng Nemeton at tatawagin ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno upang makipag-usap tungkol sa hindi nila pinagkakaunawa ang mga bagay noong nabubuhay pa sila. Hawak nito ang makapangyarihang mahika, kaya nagagawa nitong tawagin ng sino mang kaluluwa na nais mong kausapin. Sabay ibinalik ni Mang Rigor ang sungay kay Haring Jericho. Dapat mo itong panatilihing ligtas hanggat maaari. Payo pa ng matandang manggagamot tapos tumingin kay Javier. Pinagmasdan lang din ni Javier si Haring Jericho na tila may malalim na iniisip. Nagkaroon ng maliit na piging ng gabing iyon, subalit sa kabila ng kasiyahan ay makikita ang pagiging tahimik lang ni Haring Jericho sa tabi ng asawa. Nagkakasiyahan ng mga kabalyero at iba pang mga courtier, samantalang ang kanilang hari ay nanatiling nakatitig sa kawalan na halatang may isang bagay na pinagmumuni-munihan. Maririnig pa ang indakan ng musika, mga nag-uusap at nagtatawanan sa paligid, ngunit nanatiling walang imik si Haring Jericho na tumataliwas sa masayang kapaligiran ng kapistahan. Pinagmamasdan siya ni Elias. Na-curious sa kinikilos ng hari ngunit sinabi ni Eliseo na nakaupo sa tabi niya na palagi ng ganito ang hari sa anibersaryo ng kanyang koronasyon. Nagsasagawa ito ng mga salo-salo o ilang maliliit na piging upang pasalamatan ng mga taong patuloy na naniniwala sa pamumuno at kakayahan niya. Ganito rin ang paraan niya ng pasasalamat. Wika ni Eliseo. Akala ko isa lamang itong pagdiriwang. Saad ni Elias. Oo nga, pero anibersaryo din kasi ito ng pagkamatay ni Haring Argo, kaya sinasabay niya ito sa anibersaryo ng kanyang koronasyon. Paliwanag naman ni Eliseo. Dahil medyo nababato na si Haring Jericho sa ingay ng paligid, ay nagdahilan siya sa asawa na magpapahinga na muna at umalis ng mag-isa sa banquet hall para bisitahin ang libingan ng kanyang ama na nakalagak sa loob ng crypts. Sinundan lang siya ng tingin ni Javier na nakatayo sa gilid ng lamesa habang inaasikaso ang mga kabalyero. Hinayaan na lang muna ito ni Javier. Pumasok si Haring Jericho sa King's Tomb at dito'y tahimik lang niyang pinagmasdan ang batong rebulto ng kanyang namatay na ama na nakahilata sa ibabaw ng isang altar. Wala itong imik o sinasabi habang nakatingin sa rebulto. Ngunit sa paraan ng kanyang pagtitig ay parang sinasabi niya na si Haring Argo ang pinakamasamang ama sa lahat kahit pa mataas ang respeto niya at pagtingin rito. Nang sumunod na araw ay sinabi ni Haring Jericho kay Javier na mayroon siyang naiisip na isang lihim na misyon. Nakaupo si Haring Jericho sa lamesa habang kinakalikot ang sungay ng Kaba. May kumatok sa pinto. Nag-isip si Haring Jericho kung saan niya itatago ang sungay. Napansin niya ang isang malaking mangkok ng mansanas. Kinuha niya ito sa ibabaw ng lamesa at hinagis sa mga mansanas sa sahig. Binaligtad niya ang mangkok at itinago ang sungay sa ilalim nito. Pumasok si Javier pero nagtataka ito nang mabungaran sa sahig ang isang haning ng mga mansanas na gumugulong sa paligid. Nagduda tuloy si Javier sa mga mansanas at tiningnan si Haring Jericho nang walang imik. Ano bang ginagawa mo? Inis na tanong ni Javier. Wala naman. Nag-iisip.
Nagsimulang pulutin ni Javier ang mga mansanas na kumalat sa sahig. Nag-iisip ka? Pwes, mag-aalala na talaga ako. Baka iba na yung iniisip mo ngayon. Reklamo pa ni Javier. Manahimik ka! Sagot lang ni Haring Jericho habang nakatukod ang mga siko sa mangkok. Nagsimulang kunin ni Javier ang nakabaligtad na mangkok pero hinampas ni Haring Jericho ang kamay niya tapos binalik ito sa lamesa. Hayaan mo na ito, wika ni Haring Jericho. Dahil dito kumuha na lang ng plato si Javier at dito niya inilagay ang mga mansanas. Tiningnan niya muli ang mangkok. Bakit ayaw mong buksan yan? Nagdududa na talaga si Javier at naisip na baka may itinatago si Haring Jericho. Dahil sinabi ko sa iyo at ako ang hari ng Terraveda. Wala itong kahulugan sa iyo kaya wag mo na lang intindihin. Sagot ni Haring Jericho. Nagkunwaring sumuko si Javier sa pagkuha ng mangkok tapos namuswerang kukuha siya ng pitsyel. Pagkatapos ay sinubukang muling kunin ng bowl. Pinigilan siya ni Haring Jericho at pinukpok ang kamay niya. Nagkatitigan sila ng matalim. Naghahamon kung sino ang unang titiklop. Umiwas ng tingin si Haring Jericho. Ihanda mo na ang mga kabayo at kumuha ka ng ilang mga panustos. Maotoridad na utos ni Haring Jericho. Saan naman tayo pupunta? Pagtataka ni Javier. Di mo na kailangan malaman. Sinabi ko na sa iyong sekretong misyon yun. Masungit na saad ni Haring Jericho at itinutok nito ang maliit na kutsara sa mukha ni Javier. Huwag mong sasabihin sa iba ang anumang napag-usapan natin dito, lalo na kay Michelle. Pagbabanta ni Haring Jericho. Tinatakot mo ba ako gamit ang kutsara? Pangungutya pa ni Javier. Sinampal siya ni Haring Jericho sa mukha. Isang malakas na sigaw ang narinig mula kay Javier. Umabot ang sigaw nito sa labas ng kwarto ng hari. Lumipas ang isang oras, magkasama nilang nilakbay ang daang papunta sa dambana ng Nemeton. Sinabi ni Haring Jericho kay Javier kung ano ang kanyang pinaplano. Pero tutol si Javier sa naiisip ni Haring Jericho dahil alam niya na walang maidudulot itong maganda sa kanya. Subok na niya ito simula nang ipatawag din ni Raya ang espiritu ni Lancelot mula sa mundo ng mga patay. Pero sinabi ni Haring Jericho na magkaiba ang gagawin nila dahil hindi naman sila gagamit ng mahika upang bumuhay ng patay. Bagkus tatawagin lang nila ito at kakausapin sa isang lugar kung saan nabanggit sa kanila ni Mang Rigor. May pisikal na katawan si Lancelot nang bumangon ito mula sa hukay. Samantalang ang ama naman ni Haring Jericho ay ang espiritual na bahagi ng kaisipan nito ang huhugutin lang nila. Sinabi pa niya na wala naman daw mawawala kung susubukan nila, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, dito pala mag-uumpisa ang kababalaghang mangyayari sa kanila. Nakarating na sila sa bandang kapatagan at ilang metro na lang ang layo nila sa dambana. Naging mabagal ang pagtakbo nila nang matanaw ang naturang dambana buhat sa malayo. Habang palapit na sila sa dambana ay tila may kakaibang naramdaman si Javier na hindi niya masyadong maintindihan o maipaliwanag. Sobrang sama ng pakiramdam ko sa lugar na ito. Mabuti pa bumalik na tayo. Pakiusap pa ni Javier. Yan ay dahil duwag ka. Pang-aasar ni Haring Jericho. Hindi. Ito ay dahil pinahahalagan ko ang aking buhay at ayaw kong mamatay ng kakilakilabot. Tapos makapagsalita ka dyan, kala mo kung sino matapang eh. Naduduwag ka rin minsan. Sagot naman ni Javier. Makatarungang punto. Saad ni Haring Jericho. Kung ganun, babalik na tayo? Nasasabik na si Javier. Hindi. Dumilim ang paningin ni Javier at sinungitan ng tingin si Haring Jericho. Maya-maya pa, nakarating na sila sa dambana.